Ang sarap mong ipahid sa hotdog ko! Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Pinatitigil ng COMELEC ang paggamit ng campaign jingle ni Mocha Uzon na cookie ni Mocha. Double meaning daw kasi at sobrang may kalaswaan. Yan ang campaign jingle na pinatutugtog tuwing nangangampanya si Manila 3rd District Councilor candidate Mocha Uzon. Namimigay rin siya ng cookie. Ang paandar na yan ay kinundi na ng ilang grupo ng kababaihan. Ayon sa Gabriela, ang campaign jingle ni Uzon ay pangmamaliit sa mga babae. Hindi raw dapat ginagamit ang katawan ng babae para kumuha ng atensyon sa kampanya. Pati ang COMELEC, ikinababahala ang umano'y sexually suggestive na elemento sa lyrics ng campaign jingle. Hindi raw dapat gumagamit ng lyrics na may dobleng kahulugan at kalaswaan na makakadistract sa plataporma ng kandidato. Sumulat na raw sila kay Uzon para paalalahanan nito na itaas ang diskurso sa politika. Hindi po naman talaga lahat ay matutuwa. Hindi po ba pwede naman tayo mangampanya na pwedeng lahat ay mag-agree at matuwa? Hindi naman daw nila minamaliit ang kampanya ni Uzon pero dapat daw tiyakin niya na angkop sa edad ng mga botante o komunidad ang ginagawa sa kampanya. Dahil dito, hiniling ng COMELEC na huwag nang gamitin ni Uzon ang naturang campaign jingle. Kung nagkagastos po dyan, ganun po talaga yung consequence niyan. Agad namang tumugon si Uzon. Kinikilala raw niya ang kahalagahan ng paggalang, inklusibo at angkop sa edad na materyales sa kampanya. Inutos na raw niya ang campaign team niya na huwag nang gamitin ang naturang jingle. Dumipensa naman si Pasig City Congressional Candidate Attorney Christian Sia sa show cause order sa kanya ng COMELEC. Ito ay kaugnay ng joke niya tungkol sa pakikipagsiping niya sa mga single mother. Para sa mga solo parent ng Pasig. Minsan sa isang taon, ang mga solo parent na babae na nireregla pa, malinaw, nireregla pa, at nalulungkot, minsan sa isang taon, pwedeng sumiping ho sa akin. Yun nung interesado, magpalista na ho rito sa mesa sa gilid. Matatandaang nag-viral at binatikos ng mga netizens ang kanyang mga sinabi sa kanyang kampanya na pinagsasabihan niya ang lahat ng mga single moms na nalulungkot daw. Pero sa sagot niya sa order ng COMELEC, mukhang pinapalabas niya na siya pa ang tama. Giit ni Sia, freedom of speech ang kanyang sinabi. Ginawa lang daw malis-yoso ang kanyang biro para linlangin ang mga tao sa social media. Pero wala raw siyang intensyong mang-discriminate at mang-harass na mga single mom. Ito naman ang sagot dyan ng COMELEC. Expected po natin yan. Pinag-aralan naman po namin yan lahat ng aming pong task force bago namin ilabas ang lahat ng show cause orders. Anticipated namin kung ano yung lahat ng isasagot nila. Samantala, dalawa pang kandidato ang sinampulan ng COMELEC at binigyan ng show cause order dahil sa hindi na namang magandang biro. Naghain ng panibagong show cause order ang COMELEC sa dalawa pang kandidato. Pinagpapaliwanag din ng komisyon, si Misamis Oriental Governor Peter Unabia. Ang dahilan, discrimination against women, gender-based harassment, at labeling sa isang campaign event niya noong April 3, matapos nitong sabihin na magagandang babae lang daw umano ang maaaring maging nurse. Kining nursing, katawan sa Villanueva, para ni sa mga babae. Dili pwede ang lalaki. At katupag yung mga babae nga gwapa. Di man pwede nga maot. Kaya kung luya na ang mga lalaki, at tumangon sa pangit nga nurse, naunsa naman, musamot atong sakita na. Ha?
kinanglang gwapa. Maliban sa labeling, ganito rin ang alleged violations ni Batangas Vice Mayor J. Ilaga na tumatakbong gobernador, matapos sabihing laos na ang kanyang kalaban na si Vilma Santos. Kung ang aking kalaban ay si Catherine Bernardo, pero ang aking kalaban ay isang Vilma Santos laang nalaos na. Ha? Hindi ako takot. Kung si Catherine Bernardo at si Andrea Brillantes ay takot ako. Pero Vilma Santos, ang kanyang, marami naman sa mga fans niyan ay namamahinga na rin. Ang iba naman ay hindi na rin, syempre, nasa edad yan. At saka laging ang sasabihin ko sa inyo, iba ang governor na nahihipo, naimbitahan, napupuntahan sa bahay. Ayon sa COMELEC, walang lugar ang misogynistic jokes o ano pa mang uri ng diskriminasyon ngayong eleksyon. Kaya nais daw ni Chairman Garcia, mas paigtingin pa ang kanilang anti-discrimination guidelines. Kabilang na riyan ang pagdedeklara ng mga caucus, forum at iba pang mga pagbukulong ukon sa eleksyon bilang safe spaces. Dapat ring bantayan ng COMELEC ang isa pang kandidato na medyo mabaho din ang mga lumalabas sa bibig nito. Ito ay kandidato din ngayon sa lalawigan ng Kamsur bilang gobernador. Mga taga-Nabwa, chicharon ba kayo? Dahil ang ingay nyo pag kinakain kayo. Ang mga Nabwa, parang basketball ring. Dahil masarap syutan. Baril ka ba? Pahiram kahit isang putok lang. Di ba eskwelahan to? Eskwelahan? Paaralan ka ba? Dahil enjoy ako, pasukan ka. Lamesa ka ba? Ang sarap mong patungan! Ketchup ka ba? Hindi katanggap-tanggap sa palasyo ang mga bastos at insensitive na pahayag at pakulo ng mga politiko, lalong-lalo na ang mga nagtatakbong mga kandidato sa election 2025. Ayon din sa Malacanang, hindi dapat pamarisan at idolohin ang ganitong mga kandidato. Dapat ipagpatuloy nila ang pag-promote ng respeto, ng integridad, at ng truthfulness o katotohanan sa kanilang mga sinasabi habang sila ay nagbibigay ng kanilang mga pangako sa kanilang mga constituents at sa mga botante. Bunyog! Bunyog! Halikan na kasama ka! Bunyog! Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog! Bunyog!